Ang tatlong baboy, isang modernong interpretasyon. Sa gitna ng makabagong syudad, may tatlong baboy na nagngangalang Pugo, Sisiu, at Totoy. Sila ay nagtatayo ng kanilang mga tahanan habang tinutugunan ang hamon ng urbanisasyon. Si Pugo, ang panganay, ay pinili ang kahoy na gawing material sa kanyang tahanan. Itinayo niya ito sa isang tahimik na lugar, malapit sa puno kung saan siya madalas magpahinga. Si Sisi naman, ang pangalawa, ay nagpasyang gumamit ng bato sa kanyang bahay. Mas pinili niya itong itayo sa isang lugar na malapit sa batuhan upang maging matibay at hindi basta-basta matibay. Ang bunso, si Totoy, ay mas nagnais na magtayo ng isang tahanan na gawa sa bakal. Sa isang industrial na lugar siya nagpasyang magpatayo, naniniwala na ito ang pinakasigurado sa lahat. Subalit dumating ang isang malakas na bagyo. Sinubok nito ang tatlong tahanan na itinayo ng mga baboy. Ang kahoy at bato ay nagpatibay, ngunit hindi sapat sa lakas ng bagyo. Ngunit ang bahay na bakal ni Totoy ay nanatiling matibay. Sa kabila ng malakas na hangin at ulan, hindi ito natumba. Totoy at ang kanyang mga kapatid ay ligtas sa loob nito. Sa huli, natutunan ng tatlong baboy ang halaga ng pagsisikap at pagpili ng tamang materyales sa pagtatayo ng tahanan. Hindi lamang ito tungkol sa kaginhawaan, kundi rin sa seguridad at kaligtasan. Ang tatlong baboy, isang modernong interpretasyon, ay hindi lamang isang kwento ng pagkakapatiran, kundi rin isang aral para sa ating lahat. Sa anumang hamon, ang ating kakayahan at desisyong pumili ng tama ang magtatakda ng ating tagumpay. Hindi lamang ito isang kwento, ito'y isang hamon para sa ating lahat na matuto at magpasya ng tama para sa ating kinabukasan. Sa huli, ang ating mga desisyon ang magtatakda ng ating kapalaran. Sa bawat hamon, mayroon tayong natututunan. Ang kwento ng tatlong baboy. Sa isang tahimik na baryo, may tatlong baboy na nagngangalang Pugo, Sisiu, at Totoy. Napakasipag nila at patuloy na naghahangad ng magandang kinabukasan. Ang kanilang ina, na puno ng karunungan at pagmamahal, ay nagbigay sa kanila ng mga gabay sa pagtatayo ng kanilang mga bahay. Sinikap ng bawat isa na sundin ang mga ito. Si Pugo, ang panganay, ay nagtayo ng bahay gamit ang kahoy. Maingat siyang nagdikit ng bawat piraso, nagpapakita ng ilang kasanayang praktikal. Si Sisiu, ang pangalawa, ay nagpasya na gumamit ng bato sa kanyang bahay. Pinili niya ang bato dahil sa kanyang pangangailangan sa matatag at matibay na estruktura. Samantala, si Totoy, ang bunso, ay nagpasyang gumawa ng bahay gamit ang bakal. Kabilang sa kanyang mga kagamitan ang martilyo at laso, at pinangunahan niya ang kanyang sariling proyekto. Sa kabila ng kanilang kakaibang mga pamamaraan, nagsikap ang bawat isa na matapos ang kanilang mga bahay. Nakita nila ang halaga ng sipag, pagpupursigi, at dedikasyon. Ngunit ang kanilang kwento ay hindi natatapos doon. Ang mga bahay na ito ay hindi lamang simbolo ng kanilang mga pangarap, ngunit pati na rin ng kanilang pagkakaisa bilang magkakapatid. Sa dulo ng araw, ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang kwento ay ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan. Kaya sa kabila ng anumang pagsubok, nananatili silang malakas at buo. Ang kwento ng tatlong baboy ay isang paalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating mga ari-arian, kundi sa ating pagsisikap, pagtutulungan at pagmamahal sa isa't isa.